Vice President Sara Duterte, opisyal nang nagsumite ng sagot sa pamamagitan ng kanyang mga abogado, tinawag ang reklamo na isang scrap of paper, walang ebidensya at labag daw sa konstitusyon. Bumwelta naman agad ang House Prosecution. Sabi ni Attorney Bukoy, handa sila sa naging sagot ni VP Sara at tutugunan nila ito bago pa man ang deadline. Magpapile kami ng reply. Ang deadline namin ay sa Sabado, pero palagay ko handa kaming sumagot ng mas maaga. Dagdag pa nila, impeachment complaint ay strictly and fully compliant with the requirements of the Constitution. Ayon naman kay ML Party List Representative Leila De Lima, ang tunay na gusto ni Vice President Sara Duterte ay ma-dismiss ang isinampang impeachment case laban sa kanya. Yun ang pinaka-main relief nila. It's a verified answer at Cautelam, pero yung pinaka-main prayer nila is to dismiss. Na hindi naman dapat. Kasi dapat tuloy-tuloy na. Ano na nga ba ang susunod na mangyayari sa impeachment na ito? Sama-sama pa natin panoorin ang ibang detalye. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mas marami pang balita. Inilahado ang final ng... Now turn to Bibian Gulia from ABS-CBN2. Bibian, please proceed with your questions. sa impeachment rules. Ang effective, what governs the impeachment rules now ay yung Senate Resolution number 39 na walang nakasaad doon na dapat mag-exhibit o magpresenta ang prosecution ng articles of impeachment bago panagutin o bago pasagutin ang nasasakdal na opisyal. So yung sinasite nilang rule doesn't exist. Wala ho yun. So they're citing a rule na contrary to the existing rules on impeachment na resolution number 39. Ito po yung rules of impeachment na sinunod nila nung impeachment ni former Chief Justice Corona. Sir, dun lang sa one-year bar rule kasi 'di ba ang nakalagay sa Constitution if it applies doon sa mga complaints that are initiated. Ano po yung definition ng initiated? Ano yung mako-consider na initiated? Okay. Under the rules po, ang decided cases ng Supreme Court, initiation happens when the impeachment complaint is endorsed to the House Committee on Justice. Hindi ho nangyari yun sa tatlong unang impeachment complaints Ngayon, ito pong current impeachment complaint, hindi na kinakailangan dumaan doon because nakuha na yung more than one-third na endorsement ng mga congressman. Kapag ganun po, yung articles, yung impeachment complaint becomes the articles of impeachment itself. Yun ang sagot. And hindi ho na-violate yung one-year bar rule because yung tatlo na naunang impeachment complaint, hindi ho nakaabot doon sa referral to the Committee on Justice. So, walang na-violate na one-year bar rule. huli na lang from my end, attorney, what can you say that the Vice President previously issued statements na she wanted a bloodbath, pero itong kanyang action, yung kanyang answer ad cautelam is calling for a dismissal of the complaint, and matutuloy pa po ba yung trial? Matutuloy para ho sa prosecution dahil sumagot siya, matutuloy ang trial. Yung kanyang sagot, wala ho. Thank you, sir. Follow up lang po dun sa public statements ng Vice Ito namin, factual and legal basis. Wala ho yun sa sagot Paano? So, saan ang direksyon natin? Ngayon, gaya na sinabi ko, kakulangan nila yun. Hindi nila sinagot yung factual allegations. On our part, we will proceed and address the factual issues. Mm-hmm. And how soon? Of course, ito na, 20th Congress na, di ba? Magsa-start from scratch, basically? Magsa-start from? Scratch? From step 1?
Hindi ho. We are at nasa stage na tayo nakasagot na eh. Okay? So ngayon dapat mag-pre-trial na. Bakit pre-trial? Kasi ho, sa dami ng ebidensya namin, kinakailangan i-pre-marking to eh, markahan. Mahirap po magmamarka habang nagta-trial. Aksaya ho ng panahon yan. Kaya ang gusto namin magka-pre-trial. Pag matapos yung pre-trial, diretso na sa trial. Hihingi na kami ng trial dates. Hihingi kami sa impeachment court na mag-set ng trial dates para talagang sumulong na ito. Yun ang aasahan natin. In essence, attorney, hindi niyo nakikita ang good faith sa panig ng Vice Presidente sa paglahok sa impeachment case na ito? Well, sana ho wag na niyang i-divert. Sana. Pero sa mga nangyayari ho ngayon, mukhang may aasahan pa tayo na ibang Of course, the Chief Justice was convicted. Nawala siya. I mean, booted out from office. Pero later on, nag-decide ang Supreme Court na ibalik yung kanyang benefits kasi the Supreme Court felt that the Chief Justice was tried, mali yung pagkakatry sa kanya, so to speak. Ito po bang impeachment trial na to, do you expect na magkakamali ba ang trial ulit ng kay Vice President Sara Duterte? Kasi considering the history of our impeachment trial, walang naging, yung mga, minsan sinasabi nila mali daw yung naging trial ng Senate. I mean, we heard nga from before na nagkaroon na ng bayaran. So, are you expecting na baka magkaroon na naman ng maling mistrial ito dahil yun nga sinasabi nga ni VP nga that this is politically motivated? Nagkaka-mistrial kapag ang akusado ay hindi binigyan ng pagkakataon na harapin yung sakdal. Ngayon no, binigyan ng pagkakataon ang Vice President na harapin ang sakdal. Kung paano niya hinarap ito ay through this answer ad cautelam. Ngayon, hindi ko huhulaan, I will not second guess kung bakit ibinigay ng Supreme Court ang mga benepisyo ng na-convict na dating Chief Justice. I trust in their discretion. I submit to their discretion. No comment po ako dyan. Ngayon, kung magkaka-mistrial ito, hindi ho kami ang magiging sanhi ng mistrial. But, tulad nung nasabi ko, ang mistrial is kung hindi nabigyan ng due process ang nasasakdal. So ngayon po, lahat ng pagkakataon ibinigay sa kanya. Nasa kanya na yung articles of impeachment, pinasagot siya, itong isinagot niya. Ngayon, nasa sa kanya yan kung titistigo ba siya o hindi. Haharapin ba niya yung factual allegations o hindi. Nasa kanya ho yan. But on the part of the prosecution, we will afford her every opportunity. Lahat ng pagkakataon para harapin niya ito at ipaliwanag niya ito. Yun po. Last question on my end. Attorney, I read nga yung ad cautelam na na reply niya sa summons answer ad cautelam and yun nga she explained it na it's all political na the court efficient. You explained it already. Sa tingin niyo po, attorney, do you think the senator judges would consider her ad cautelam answer not to dismiss without trial? Subalit, kung ano yung saloobin ng impeachment court, na mailahat ang mga paliwanag na ito.